Update muna tayo dito sa doon sa mga nangyayari sa Mount Canlaon. Sandali lang. Ay ganito yung na pinaabot sa akin nung aking source na nagsasabi ng yung mga nasa evacuation center. Ganito ang kanilang sinasabi. Mas gugustuhin pa nilang matabunan ng lupa kung sakaling pumutok ang Bulkang Canlaon kaysa madala sila sa ibang lugar. Kaya sadyang ginigipit sila eh. Ang dahilan ay may mga MPA kuno. Sino bang gumaganap na MPA? Hindi ba yung mga Intel? Pinamamalita ko na yan noon. Wala nang MPA. At ang mga MPA na yan, yung mga Intel na lang na kumukuhan. Sila na nakakalaban ng mga pulis. Yung laro na lang yan eh. Alam ito ni Ka Eric dahil isa siyang double agent eh. Akala niya siguro hindi ko alam ang galaw niya eh. May isa pang ungas na ulol na kanilang inirereklamo. Ang kanyang pangalan na ito si Ale Mataverde. Yung putang ina niyan, tarantado na yan. Nakakuan lang sa nakadapo lang sa ibabaw ng kalabaw. Akala mo kung sino na yung gago na yan. Putang ina ka, tandaan mo yan. Bartolina, abutin mo sa akin. Galit daw siya sa mga taong dumadaan sa kanilang barangay. Bakit? Pag-aari mo bang barangay, tarantado kang Mataverde? Gago ka, ungas ka. Putang ina mo, utak lamok. Palibasa isa siyang tanod, ang ulol na Mataverde na tayo, ay hindi mo pag-aari ang barangay, gago. Putang ina ka. Sino nagutos sa'yo? Kaya balak ng mga tao ay magwelga. Oh. Kaya anong gagawin mo sa mga tao na yan? Ikaw putang ina mo Marcos ka, tarantado ka. At ikaw din, putang ina ka na Browner. Oh, putang ina ka. Sino ba ang pinagmamalaki nyo? Oh, ulul, putang ina mo. Minumura ko kayong dalawa. Oh, pati mga husgado dito, para mga military. Mga siraulo. Di ba nung una, sinasabi ko, kung ano ang galaw ng mga namumuno sa Amerika, ganun din ang galaw ng mga namumuno sa atin. Pero ngayon nabago na. Ngunit sang-ayon sa iba, kung ano ang galaw ng Duterte at saka BBM, ay siya naman sinusunod ni Trump. O si Trump ngayon na nakasunod. Yung galaw ng Trump ngayon ay ikalawang pag-upo niya bilang Pangulo na ay parang galawan din noong magnanakaw na diktador. Mantakin mo, ang Canada ay inaangkin na niya. Oh, papayag kaya ang mga Canadian. Tarantado itong Trump na ito eh. Talagang mahirap na yung nagkakaroon na ng sakit sa utak. Gaya ng Marcos, yung BBM ninyo. Ang England ay ibig niyang bilhin. Ano kaya pambibili niya? Akala niya siguro makukuha niya yung mga kayamanan dito na pag-aari ng mga inheritance, yung mga mahihirap dito sa bansa natin. Kaya ang style niya ay may pagkadiktador. Siguro, kinukondisyon niya ang isip ng mga Pilipino na yung mga kayamanan na yan ay pag-aari niya. Tarantado na yan. At siguro, bandang huli, gagawin naman niyang estado itong, kinukondisyon lang yung isip natin eh, na gagawin niyang estado din itong Pilipinas eh, upang ang mga kayamanan dito pakinabangan ng Amerika eh. Ay hindi naman ako papayag. O, mas kinanong gawin mo, putang ina mo, Trump ka, animal ka. Tandaan mo yan. Gago ka. Masyado kang mayabang, akala mo kung sino ka na. Putang ina mo, linuko mo lang yan, dandaya ka rin sa eleksyon eh. O.
Akala niya siguro mapapasunod niya ako. Kahit anong gawin niyo, hindi ninyo ako mapapasunod. Inumpasahan ko ang aking pagsasaliksik nung hindi niya inimbitahan yung presidente ng European Union. Itong na si yung babae ito si von der Leyen. Kaya bigla nagbago ang ihip ng hangin Dati kakampi niya yan kakwan niya parang kasosyo na rin dahil sa mga economic sa kanila, yung mga tungkol sa ekonomiya Kaya ito ay isang senaryo lamang, hindi ko pinagpapaniwalaan ito Gaya ng hindi niya pag-imbita kay BBM. Siguro napapaya na siya dahil mantakin mo, pinamamalita niya na yung pension 105 trillion mapupunta sa kanya. Anong pakialam ng Amerika sa mga kayamanan ng Pilipinas? Hindi ako gago. Putang ina mo, Trump ka. Kaya dahil sa ganun, sinabi ni Trump na itong presidente ng European Union ay nasa mahigpit na pagsusuri, nasa ilalim ng mahigpit na pagsusuri. At ang dating simbolo ng pagkakaisa ng NATO ay unti-unti na ito nabubuwag At kung hahanapin mo ang mga kritiko ng mga bansang kritiko na kasapi ng European Union, ay lumalabas na mga ito ay yung Hungary, Poland at Italy. Kasi itong Italy, sumama na rin sa BRICS Ewan ko maski na itong Hungary, ay naki-alyansa na rin sa China at saka sa Russia. Ang paglilipat ng kapangyarihan na hindi lang pampolitikal, kundi maari itong isang kultura. Kung pagbabatayan natin ang pagkakaisa ni Trump at saka Elon Musk, ay makakabuo na isang alyansa. Kaya nga, kung wari pumupunta na dito, yung Elon Musk, hindi ko kailangan ng kayamanan mo, Elon Musk. Nakaw din yan. Wala kayong karapatan dyan. Nakaw yan mula sa kayamanan ng Pilipinas. At ikaw, wala ka namang alam Kung wari may nalalaman ka, pero meron kang tigtang, yun ang nagbibigay sa iyo ng mga impormasyon kung anong sasabihin mo, ulol. Tangina ka. Sapagkat ang nais ni Trump ay buwagin ang NATO. Kaya sa halip na New World Order, ang kinukuan nila sa pamumuno din ni Marcos dahil sumusunod siya kay Marcos dahil si Marcos ang nag-alaga diyan diyan sa bugok na Trump na yan ay magiging New World Disorder. Kaya nga lumalabas, kakampi mo, kalaban mo. Yan ang nangyari ngayon sa European Union. Parang parang red guard na kapitbahay niya, binabantayan niya, nagbabantayan sila. Saan ngayon nakabatay ang pamumuno ni BBM? Yan ang hindi ninyo alam. Kaya nga, napakahalaga ito. Ayaw talaga, balak na naman nilang gawan ito ng katarantaduhan. Si Victor Orbon, ay alam mo yung salitang Orbon sa Ilocano Kaya ito siguro sinunod ng dahil Orbon apelyido niya Orbon yung maliit na kalabaw o baka o kabayo. Ay isang Hungarian lawyer at politiko na naging isang prime minister. At nung unang naupo siya bilang isang prime minister ay lumiit ang inflation at saka yung fiscal deficit, kaya nakakabayad siya ng utang. Kaya napaka-kanyan Sa halip na magkaroon ng deficit,
yung kakulungan sa pundo ay nakakabayad na sila. Kaya naging kwan siya, naging sikat siya. Subalit noong ikalawang termino niya ay humina ang pagkademokrasya ng Hungary. At maging judiciary ay nawawalaan ng kakayahan dahil sa suhol. Tumataas ang antas ng katiwalian, yung korupsyon, at napipigilan ng kalayaan ng pamamahayag. At nagkaroon ng mga kontrobersyal na constitutional at legislative reform. Ito nga yung ibig na mangyari ni Juan, yung bugok na BBM ninyo. Yung 1987 Constitution. Kasi maraming provision dito na sa kanila na kukuan yung mga kwan na yan na nasasagasaan sila gaya ng political dynasty kaya umuwi ito napupunta dito yung master plan ni Prinsipe, yung kay Ka Anton. Bakit nananahimik na si Prinsipe? Ang Stanley BBM ay kungwari tahimik na nagtatrabaho. Pero walang alam yan. May sinusunod lang siyang itong kay Orbon at mayroon siyang mga think-tank din para sa kapakanan ng bayan at maging mapagpahalagang Kristiyano. Ngunit sa katotohanan ay siya ay hindi makabayan at laban sa Kristyanismo. Kaya niyang ginagawa nila doon sa tao. Trabaho ba ng Kristyanismo yun? Bugok na BBM. Hindi ba totoo sinabi ko? Ikaw ang kumukontrol dahil sa nawalaan ka. Sabi, ang paniwala mo na inyong mga ginto, walang ginto, kundi mga sala ginto. Kaya yan ang masama ang loob mo. Ngunit sa katotohanan, isa siyang hindi makabayan, yung nga atin yan ay anti-Christian yan. Na may nasisilip akong isang relasyon tungkol sa isang kwan yan tungkol sa isang religion At pumapapil si Orbon na sana magkaroon ng mga pagbabago ang literado ng European Union. Ngunit ang iba ay sinasabi, iba ang sinasabi niya at iba yung ginagawa niya. Siya ay tumatanggap ng suhol, hindi ba? Pero si BBM hindi tumatanggap kundi hinahak niya, ninanakaw yung mga kayamanan doon sa 1MDB. Yung nakalagak doon sa Malaysia. Hindi sovereign wealth ng Malaysia yan, kundi pag-aari ng mga Pilipino yan. At pinadadaloy ang pera sa kanyang mga kakampi at kamag-anak. Isa itong kleptocracy hybrid na rehimen. Mafia style ang trabaho ng Marcos na yan. Kaya ito tinawag na illiberal Christian democracy. Ano ba yung illiberal? Hanapin naman ninyo sa kanyan, sa Google para malaman nyo. Kasi talagang ang mga Marcos na ito talagang likas na talaga sa kanila yung pagiging ganid kung yung sa primero pa lang nasilaw na kagad doon sa war damage yan ang dineposit niya doon sa UBS, doon sa Switzerland. Kaya sinasabi ko nga walang ginto. At yung nakadeposit naman sa Singapore ay mga treasury note. Gaya ng mga JP Morgan at saka Wells Fargo. Pero yung Wells Fargo hindi na pinansin yan Dahil ang pinansin niya yung malalaking kantidad na siya din na nagbigay ng doon sa kay Xiping doon sa China kay Deng Xiaoping dahil itinuro sa kanya kung paano lahat ang gagawin niya nag-briefing niya
ibig talaga gayahin ni BBM si Orbon na umalingaw-ngaw ang kanyang sama ng loob sa mga magsasaka at mga manggagawa. Kung wari lang na kanyan, pero yan ang talagang, kasi hindi niya makontrol dahil umaangal sila sa mga presyo yung mga manggagawa itong mga magsasaka, talagang ginigipit niya para kumuhan sa kanyang bibigyan ng ayuda. Ito mga putang ng mga Pilipino na ito, mga ulol, mga inutil na Pilipino, kunting pera, nasisilaw na, sunod-sunuran. Yan ang style na, yan tinuro ni Mao Zedong doon sa magnanakaw na diktador Marcos. Yan sinasabi ko noong pa, na marami siyang itinuro na mga katulad ng mga red guard na yan. Yung kapitbahay mo, babantayan mo, binabantayan ka din ng kapitbahay mo. Kung si Trump ay pinalalayas niya yung mga, ibig ko sabihin, itong mga migrante doon, yung mga napunta doon sa kanilang mga bansa, ito naman BBM na ito, tinatanggap niya. Tignan nyo ang kalaking kalukuhan nila. Kaya yung mga Afghanistan, nandito pa rin. Kaya anong gagawin niya? Kaya kayo, babakunahan para patayin kayo, para mapalitan ng lahi ang Pilipino. Kasi madali na niya mapasunod. Yan ang gusto niyan. Pati Ukraine gusto niyang pumunta dito. Pati mga Israelita gusto nila nandito na sila. Pati yung mga mayayaman sa Amerika, sina Elon Musk, sina Bill Gates, gusto dito. Pati yung mga Inchik, gusto nila nandito na rin sila. Kaya yung etnikong yung talagang katutubo, mawawala na. Kaya talagang bugok itong putang ilang Marcos na ito. Pagkatapos ipopromote ito naman putang ilang mga aso-aso ng putang ilang na ito, mga aso-aso ng na ito, ng mga Marcos na ito, magtuturok, iiniksyonan. Yan ang sinasabi ko. Pinaliliwanag ko na sa inyo kung bakit gusto niyang magkaroon ng bakuna, pero ang gusto niya, patayin lahat ng Pilipino. Akala niya siguro, ako kaya niyang patayin. Akala niya siguro, porque susunod ako. Ano sa akin kung patayin mo lahat ng Pilipino? Kaya mo ba ako? Yan sabihin ko sa inyo, langis lang ang katapat niyan. Langis na nyog, lalo na yung nagmula sa akin. I-post lang ninyo. Babasbasan ko lang yan. Kaya yon, pag nalangisan yung pinagbakunahan ninyo, wala nang bisa yung yung mga virus na linagay nila dyan. Kaya nga, ipinalalaganap ko yan. Dahil nga itong mga putang mga Marcos na ito, at saka yung mga Romualdez, at saka yung mga na yan, ang gusto nila mapalitan para mapasunod na nila lahat. Kasi itong mga Pilipino na ito, walang kibo, hindi naniniwala sa mga social media na ito Ano nangyayari sa inyo? Katulad yung ginagawa nila sa yung mga tao doon sa Mount Calaon. Anong ginagawa nila? Kinukulong nila. Bakit? Putang ina ka, browner ka. Masusubukan mo din makulong sa git mo. Kasama mo yung Marcos na yan. Tandaan mo yan, mangyayari yan. Kahit anong gawin nyo. Ngayon, yung yung isa yung religion na yan, na ikinukuan nila. Kasi gusto niya magkaroon ng isang religion na lang Kasi itong pag-upo ni nito, pero hindi, tignan mo, hindi popular. Parang baliwala sa mga Katoliko yung pag-upo ni Dapat nagbubunyi ng mga Pilipino. Pero hindi, parang baliwala sa kanila yung pag-upo niya. Kaya yan sinasabi ko, mga minimisyong ko. Kaya diyan sila ngayon nagtataka. Bakit? Parang walang nangyari. Parang ikaw ba naman naging papa ka?
Pilipino, dapat magbunye ang mga Katoliko, pero parang baliwala. Kasi hindi na sila pinaniniwalaan eh. Yan ang sinasabi ko. Kaya yung pagmisyon ko nung na yan, unti-unti na nagkakaroon ng liwanag, bumababa na yung liwanag doon sa mga kabukiran. Para kung doon gaya ng palayan, magkakaroon ng magandang ani. Yan ang hindi ninyo alam sa mga gawain ko. Tingnan mo nangyayari ngayon. Maski na inchik, dati-dati Christmas pa lang, namamayagpag na sila na nagkukan ng mga yung Chinese New Year nila. Ngayon wala na. Ano pa nangyayari? Wala, tahimik sila. Kaya nga, wala na mga ganyang mangyayari ng mga natatakot na sila. Sa pagpapawalang bisa ng 1987 Constitution ay nagpapahina at nagpapawalang bisa at magkakabutas-butas ang mga pambansang institusyon gaya ng mga hukuman, universidad at mga aparatos upang magkaroon ng isang malayang eleksyon. Sinabi ko nga nandaya yung mga Marcos na yan sa pamamagitan ng communication tower ng China. Pero yung pandaraya nasa Shanghai, dadalhin dyan. Pagkatapos, yung naman, dadalhin doon sa Cavite, doon sa Salinas, doon kay Bilbis. Nandoon yung sa Cavite. Bakit nasan yung trayo ninyo? May ginawa ba? Wala. Kaya nga napakahirap yung kinukuha nilang ganyan eh. Kaya lahat niyan ay pag nangyari yan, lahat yan ay makukontrol ng Marcos loyalist. Katulad nga yung sinabi ko kay kasi may mga yan kay Lenny, mga kakamping, biglang kumabig. Tignan mo yung nakasalamin na vlogger na kakala mo sila, siraulo, kala mo napakatalino, ang kapal ng salamin niya, pero putang ina niya, nabubulag siya, wala siyang alam sa katotohanan. Kaya ang bayan ay hindi masasabing isang demokrasya na. Dahil sa electoral biocracy, autocracy, na hindi na magkakaroon ng patas dahil kontrolado na nila ang media. Ayan, nakikita naman ninyo, mga katibayan. Kaya nga, napakahirap yung ginagawa nila. Kaya, ano kayong mangyayari sa bansa natin? Pero ako, kahit na papano, hindi ako magbubukas na kahit anong gawin nila. Akala nila, siguro, ang balak din ni Trump, gaya nung inaangkin na niya yung Canada. Papayag kaya yung Canadian na maging sila? Na maging Amerikano? Yung Greenland, binibili niya. Ano kayang pambili niya? Kaya itong Pilipinas, aangkinin din niya ito. Ulol ka, Trump. Kahit anong gawin mo, putangina ka. Ang sumpa na sa iyo na. Wala ka nang mangyayari. At yung sinasabi ko, mawawala sa mapa ang tignan ninyo nangyayari dyan sa Amerika. Ano ba nangyayari sa Amerika? Nagkakaroon ng sunog, lindol. Umpisa pa lang yan. Ganun din sa China. Ano nangyayari sa kanila? Wala. Kaya nga, sinasabi ko yan, dalawang bansa na yan. Nakala mo kung sino yan, si Xi Jinping at saka yan si Trump. Ano yan, putang ina. Kung wari, nagpakita daw sa kanya si Jesus, ganun, ulol, putang ina mo, linuloko mo lang kababayan mo, pati Diyos, kaya mo lukohin.
Oh. Kaya nga, ang nangyayari ngayon, yung mga Afghanistan dito, wala, nandito na. Oh, yung may mga Israelita din dito. Marami ng bansa dito, pati mga inchik, namamayagpag na dito. Oh, kaya, pag ako nakakuan, papalitan natin ang constitution natin ng divine law, divine constitution, palalayasin na natin lahat yan. O, lalo na si Queen Helen, naku, pabibilanggo ko yan, sinasabi niya na ako, pati ako, ginagaya niya yung mga sinasabi ko. O, pati yan si Lady Men. O, madala kayo doon sa Gitmo para malaman nyo kung anong kwan nyo. Kaya nga, napaka-kwan itong mga kwan na ito eh. Kaya yan, kung na yan, kung wari yung Islam na yan, nireklamo ko nga dahil nga kay Duterte. O, kinuha nila yung Marawi. O, ano nangyari? Nagkaroon ng maraming pandito, mga Islam, mga kwan, yung mga moske. O, pagkatapos doon, meron silang mga baril na nakatago doon. Anong dahilan? Kaya nga sabi ko, yung sinasabi nyo, Allah Akbar, God is great, ginuloko lang ninyo yung ala ninyo. Oh, bakit? Yung simbahan, banal na itunuturing ninyo. Pero kayo, may mga baril doon. Oh, kaya ang tatapang ng mga Muslim niyan. Pero yan, mga duwag yan. Matapang lang yan pag marami. Kaya magkakaroon. Kaya nga, malalaman nyo itong bandang huli. Meron akong kwan. Kaya nang pagkahirap yung wala yan eh. Yung mga pangyayari niyan eh. Kaya dyan, magkakaroon ng special police na force ito. Kaya yung nangyayari na yan eh. Hindi kaya yan yung scan? Yan ang secret police? Ayan ang sinasabi ko. Dahil ako nga, binanatan din. Kaya nga hindi ko pinagpapaniwalaan yung MP dahil yung MP gawa-gawa ng mga maharlikang general yan. Matakin mo, barilin niya ako pagkatapos ngayon pamamalitan niya na patay na siya. O, napatay ba niya ako? O, kaya yung isang ban, ang sabi, patay na yun ah. Bakit buhay na naman? O ayun, nagtatakbo yung Miana doon sa San Isidro, doon sa San Luis. O yung babae doon. Nagbalita sa akin yung kamag-anak niya. Talagang na yan eh. Kaya ang Duterte, produkto ng mga nakaraang komunista. O. Mafia style. Para maging malabo ang napakalaking korupsyon at pagdaloy ng mga pera para sa ng pagdaloy ng pera sa mga tama ng koneksyon. Kaya namamayagpag ba yung oligarchs? Kaya nga nung bagong panalo na sinasabi, nagkantahan na kagad yung mga napaghahalata eh. Tuwan-tuwa na sila, nagkakantahan na yung mga oligarchs o mga doon. O, nag-celebrate na sila, akala nila, tuloy-tuloy na yung mga nila. O, hindi nila alam eh, kakontra nila ako. Okay lang ba? Kasi nung si Orbon man, nagpatayo din ng isang ng isang arena eh. Kaya yun ang sinasabi ko. Baka yan.
Philippine Arena na yan ay nakakuan din sa mga kayamanan ng nakalaan sa mga mahihirap. Kaya nga sabi ko, ipapajackhammer ko yan. Kaya, at yan, nangyari nung nag-umpisa yan noong July 27, 2014. Yung 2014 na yan, dyan nag-umpisa ang pag-imprenta ng dollar. Oh. Kaya nga sinasabi ko, lahat ng mga politiko na yan, kung wari sila magkakalaban-laban. Oh. Pero, ano nangyari? Wala. Sila magkakaisa. Lahat yan. At hindi na pwedeng kumalas dyan. Oras ka kumalas ka dyan sa inner circle na yan, ay papatayin ka na. Oh. Kaya yan, pangangatawanan yan nila. Kaya dyan, marami makukulong. Dami kukulong talaga. Habang nakukuhan, house arrest muna, habang yung kulungan na gagawin doon sa Puga Island, doon sila. Walang makakalapit doon. Yung mga nandoon, palalayasin, pagkatapos sila doon, nakakulong doon sa Puga Island na yan, o doon sa Apare. At tignan natin ang galing ninyo, putang ina nyo. Akala ninyo kaya ninyo kung paikutin. Hindi ninyo ko kayang paikutin. Meron pa dito, meron pang kwan. Yung kay Papa, hindi pa tapos itong kwan. Kasi ito, sinaliksik ko lang ito eh. Dahil, bakit gano'n ang kwan na yun? Saan kumuha ng kwan ito si Marcos? Saan kumuha ng idea? Yan ang mga katanungan ko ngayon. Nalantad na sa inyo. Kaya, wala na. Tapos na. Kaya bukas may kwan pa ako, may lakad pa ako. Tignan ko lang kung anong kwan pa. Ay siguro baka hapon na ako pupunta dahil kwan. Malapit lang naman eh. Dahil natapos ko na nga yung kwan yung corona na yun na kwan, yung pinya na pinakain ko. Natapos na yung mission ko na yun. At yan na, unti-unti na lumaylitaw yung katotohanan. Na unti-unti na rin bumababa yung liwanag sa mga tao. Kaya yung mga EDSA 1, EDSA 2 yan, mga pakanalang yan ng mga maharlikang general para manatili sila. Kaya ayaw na maniwala sa inyong mga tao. Pag nagkaisa ang tao, umalsa yan, hindi kayo kasali ng mga maharlikang general, mga military, dahil lahat kayo mga inutil. O sige na.